Pagpalang araw po sa inyong lahat. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin sa ating banal na Panginoon. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, nasa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay nagsama-sama upang mag-aral po ng iyong banal na salita. Nagpapasalamat po kami dahil sa pagtubos na ibinigay mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kami po ay karapat-dapat na itapon sa impyerno, subalit nahabag ka po sa amin, kaya salamat Lord sa dakilang biyaya na ipinagkaloob mo po sa amin. Sa oras na ito, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa harapan po ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang aming puso at isip na mga salita na pag-aaralan namin ay maitanim sa aming puso at maisabuhay po namin sa araw-araw na aming pamumuhay. Lalo na't nalalaman namin na malapit na po ang iyong muling pagdating, gabayan po kami na makalakad po kami ng naaayon sa iyong kalooban at hindi sa aming sariling opinyon o sarili namin na kaisipan. Salamat din po sa pagkakataong ipinagkaloob mo na makapaglingkod kami sa iyo sa pamamagitan po ng ministry sa church. Nawa, maunawaan po namin ang iyong kalooban. At kung may mga mali sa aming buhay, ay maituwid po ito sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Kaya Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyong lahat na ikaw lamang po ang gumabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-aaralan po natin ay tungkol kay Hezekiah, the King of Judah. So si Hezekiah, siya po ay ika-13 hari ng Judah. Siya po ay hari ng pananampalataya dahil siya ay masigasig at nagsikap na magkaroon ng pagbabago, relihiyosong pagbabago. And then, nag-pray siya sa Panginoong Diyos. Nagkaroon siya ng puso na mabago yung kanilang buhay. So, dati yung mga Israelita ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, patuloy sila sa kasalanan. Subalit sa pamamagitan ni Hezekiah ay binago niya po yung paniniwala na mayroon yung mga Israelita nung time na siya ay naghahari sa Judah. So, ang meaning po ng Hezekiah, ng kanyang pangalan, ay Jehovah is my strength. Or sa ibang kaya Jehovah is strong. Yan po. So Hezekiah, siya po ay anak ni King Ahaz ng Judah. So nung panahong ito na naghari siya, so yung Israel po ay nasa threat ng Assyria. So, yung Assyria ay nakikipaglaban sa Judah. So, and then yung Israel nung time na ito ay nasa ilalim ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, si Hezekiah ay naging hari sa Judah nung edad na 25 taon. Kaya kung titignan natin sa Ikalawang Hari, chapter 18, verse 1 hanggang verse 2, babasahin ko. Nang ikatlong taon ni Hosias na anak ni Ela na hari ng Israel, si Hezekiah na anak ni Ahaz na hari ng Judah ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalang kanyang ina ay Abi na anak ni Zacarias. So si Abi. So sa pamamagitan ng kanyang inang si Abi, so na-impluwensyahan yung kanyang pananampalataya na maging maayos po siya sa harapan ng Diyos. Ngayon, yung Israel po ay nawasak dahil sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa mga hari, mahalaga yung role ng hari dahil sila yung nasusunod, sila yung naglilid sa mga tao. Pero kapag masama ang hari, nagiging masama din yung kanyang mga mamamayan. Kaya dahil sa mga kasalanan ito ng mga naunang hari kay Hezekiah, naging miserable yung mga taong ito, yung mga Israelita, sa harapan ng Diyos. Kaya kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga mali o sa kanilang kasalanan, patuloy na pagkawasak yung darating sa kanila. Kaya si Hezekiah ay hindi siya sumunod doon sa mga masasamang hari na nauna sa kanya. Sa halip, siya pa ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Sa 2 King chapter 18 verse 3, sabi dito, siya'y gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon, ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. So, he did what is right in the sight of the Lord. So, ginawa niya yung matuwid sa paningin ng Panginoon. Kaya nga, nakadepende po sa hari yung buhay ng tao o ng kaharian o ng Israel. Kung sila ay susunod, pagpapalain sila. Kung yung hari ay sumusuway
pagkawasak. Karamihan sa mga hari ng Israel ay namuhay na sumusuway sa Diyos, kaya bumagsak sa kasalanan o pagkawasak yung kanyang mga mamamayan. Kaya si Hezekiah, subalit si Hezekiah po, kahit hindi siya perpekto sa Biblia, ginawa niya yung sa nakalagay dito na siya'y gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon. Kahit hindi siya talaga lubos na perpekto, pero nakalagay sa Bible, gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon. Hindi po siya hindi siya humiwalay ng lubos sa Diyos. Kasi siya po ay nagtitiwala sa Diyos at sumunod siya sa Diyos. Sa pamamagitan ni Hezekiah, na-recover yung kagalakan at kapayapaan sa kanyang kaharian. So, and then maging yung Passover, naibalik nila. So, yung Assyrian, inaatake sila, pero kahit na yung Assyrian ay gusto silang wasakin, si Hezekiah pinagpatuloy niya yung pagbabago kahit na mayroong mga hirap na pinagdadaanan sila. Maging sa ating buhay Kristiyano, parang ganun din po. So, ganun din. May mga paghihirap sa pag namuhay tayo sa kabanalan, daranas tayo ng mga pag-uusig. Pero dito natin makikita yung ating pananampalataya sa sitwasyon na naghihirap tayo. Ano yung response natin? Nung una, inatake po sila. Yung first attack ng Assyrian, si Hezekiah gusto niyang magkaroon ng kasunduan sa Assyria. Pero hindi siya tumawag sa Diyos. Ibinigay niya kung ano yung mga kahilingan ng Assyria. Ano yung gusto nila para magkaroon ng kapayapaan, ibinigay niya. Pero hindi ito yung kalooban ng Diyos. Kasi nag-rely lang siya sa kanyang sariling kaisipan, kaya nawala din yung lahat. Kahit na binigay niya yung gusto ng Assyria, inatake pa rin siya ng Assyrian. Kaya nung second attack ng Assyria ay nag-pray siya sa Diyos. Bilang anak ng Diyos, napakahalaga nito na manalangin tayo. Sa halip na mag-alala, so dapat unahin natin yung pagtitiwala o pananalangin sa Panginoong Diyos. So, nung pangalawang attack na ito, doon na ibalik niya yung kapayapaan, yung kagalakan, doon po sa Judah. So, tingnan natin, ikalawang Kronika chapter 31, verse 20. Second Chronicles chapter 31, verse 20. So, babasahin ko. Ganito ang ginawa ni Hezekiah sa buong Juda, at ginawa niya ang mabuti, matuwid, at tapat sa harapan ng Panginoon niyang Diyos. So, ginawa niya po yung mabuti, yung matuwid sa tapat, at tapat sa harapan ng Panginoon niyang Diyos. Verse 21, at ang bawat gawain na kanyang ginawa sa paglilingkod sa bahay ng Diyos, at ayon sa kautusan at sa mga tuntunin, upang hanapin ang kanyang Diyos. Ang kanyang ginawa ay kanyang ginawa ng buong puso at siya'y umunlad. So, napakahalaga nito. Sabi, ginawa ni Hezekiah sa buong Juda at ginawa niya ang mabuti, matuwid at tapat sa harapan ng Panginoong Diyos. So, pag-isipan natin yun, ano yung ginawa ni Hezekiah? Nakakaiba dun sa mga hari na nauna sa kanya. So, bakit siya ay matatawag na King of Faith? Bakit natawag si Hezekiah na King of Faith? Kaya pag-isipan natin kung ano yung mga bagay na matuwid o mabuti sa mata ng ating Panginoon. So, tingnan natin yung ikalawang hari, chapter 18, verse 4 hanggang 6. Ikalawang hari, chapter 18, verse 4 hanggang verse 6. So, makikita natin dito, babasahin ko. So, umpisahan ko sa verse 3. Siya gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. So, gumawa daw po ng matuwid sa paningin ng Panginoon. Mahalaga ito bilang hari. So, kaya ano yung mga bagay na matuwid na ginawa ni King Hezekiah? So, tingnan natin yun. Isa-isahin natin para mahalaga ito para maging gabay sa atin paano tayo mamuhay bilang isang born-again Christians. Ano yung mga bagay na matuwid sa paningin ng Diyos na kung saan ginawa ni King Hezekiah na maaari nating i-apply sa ating buhay Kristiyano habang nagpapatuloy po tayo sa ating Christian life. So, 2 King chapter 18 verse 4 hanggang verse 6. So, babasahin ko. Kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mga haligi, at ibinagsak ang mga sagradong poste.
Kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga anak ni Israel. Ito ay tinawag na ni Hostan. Siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel at walang naging gaya niya sa lahat ng mga hari ng Juda pagkatapos niya o maging sa mga nauna sa kanya. Sapagkat siya'y humawak ng mahigpit sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay sa pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Una, makikita natin na inalis niya yung kasalanan. Kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mga haligi, binagsak ang mga sagradong poste, pinagputol-putol ang mga ahas na tanso. So, yung mga Israelita ay sinasamba na nila yung ahas na tanso na ginawa ni Moises. Mula nung time na yun, hanggang sa panahon ni Hezekiah, sinasamba nila. Nahulog yung mga Israelites sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay kasalanan sa Diyos. Nilapastangan nila yung Diyos. Kaya anong ginawa ni Hezekiah? Inalis niya yung kasalanan. Inalis yung matataas na dako, winasa. Kasi, yung paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, isa ito sa mga kasalanan na nagawa ng mga Israelita sa harap ng Diyos. Dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung kanilang kalagayan ay naging miserable. Gaya ng ginawa ng mga naunang hari kay Hezekiah. Lumakad sila sa kadiliman o pagsuway sa Diyos. Pero si Hezekiah, hindi siya sumunod sa kanila dun sa mga naunang hari na masasama, kundi ginawa niyang matuwid sa Panginoon. Mahalaga ito na alisin natin yung mga kasalanan o dumi sa ating buhay. Kaya nga sabi 'di ba sa Bible sa John chapter 15, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Malilinis na. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. So bilang lingkod ng Panginoon, marapat lang na gawin natin yung matuwid sa paningin ng Panginoon. Ito yung buhay na namumuhay na hiwalay sa sanlibutan ito at hiwalay sa kasalanan. Ang tawag dyan ay kabanalan. So, lumakad ng may kabanalan, ito yung tamang landas na dapat nating lakaran. And then, yung banal na espiritu ay kikilos sa atin. Kaya nga sa Awit chapter 1, verse 1, Awit chapter 1, verse 1. Sabi dito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. So, mapalad po yung taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. So, mahalaga ito, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi ng kanyang kautusan. So, may kita natin sino yung mapalad? Yung tao na dumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Nasa kautusan ng Diyos. Hindi lumakad sa payo ng masama. Ngayon, patuloy tayong tatanggapin ng Diyos kung mamumuhay tayo o lumakad tayo na may kabanalan sa ating buhay. Gaya ni Hezekiah. Mali na yung nilalakaran nila dati, pero nung siya ay naging hari, inalis niya yung maling lakad na yun, kundi nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pananampalataya. 2 Corinthians chapter 6, verse 17, sabi dito, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Kaya nga yung ating buhay Kristiyano, kailan nagsimula? So nagsimula yung ating buhay Kristiyano ay yung oras na humiwalay na tayo sa kasalanan. So dati puro tayo kasalanan, mga bagay ng mundo, so hindi matatawag na Christian life yun. Worldly life yun. Yung tinatawag na Christian life ay paglakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Yung buhay na hiwalay sa kasalanan o banal na buhay. Mahalaga na suriin natin yung ating sarili. May mga kasalanan pa ba ako na hindi ko pa rin naaalis hanggang ngayon pagkatapos na maligtas ako? Maaring matagal na ako naligtas pero meron pa rin mga kasalanan. Mahalaga magkaroon ng pagbabago sa atin pagkatapos na maligtas. Gaya ni Hezekiah. So, kailangan nating, kung Diyos ang hari sa ating buhay, kailangan nating mabago at sumunod sa ating Panginoon. Inalis ni King Hezekiah yung kasalanan. Pangalawa, nilinis niya yung templo. So, part ito ng pag-alis ng kasalanan, nililinis yung templo. Ikalawang Kronika, chapter 29, verse 3.
2 Chronicles chapter 29 verse 3. Sa unang buwan ng unang taon ng kanyang paghahari, kanya binuksan ang mga pintuan ng bahay ng Panginoon at kinumpuni ang mga iyon. So kinumpuni niya yung pintuan ng bahay ng Panginoon. And then sabi dito, house of the Lord. In verse 29, verse 5, kanyang sinabi sa kanila, pakinggan ninyo ako, mga Levita, magpakabanal kayo ngayon at pabanalin ninyo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, at ilabas ninyo ang mga dumi mula sa inyo sa dakong banal. So, sabi diyan, ilabas ninyo ang dumi mula sa dakong banal. Magpakabanal kayo ngayon. Pakabanalin ninyo ang bahay ng Panginoon. Napakahalaga. So, linisin yung templo. Yung banal na lugar ay dapat maging malinis. So, ganoon din sa ating buhay. So, yung ating katawan, tayo yung templo. Yung ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Nakalagay yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay magmamana ng karan ng Diyos? Huwag kayong padaya, mga kiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga binabay, mga makiapid, mga kapwa lalaki, magnanakaw, masasaki, mga maglalasing, mapagmura, mga gancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Binanggit yung napakaraming kasalanan. Ngayon, sabi sa verse 19, hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? So, sabi ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. So, pagkatapos na maligtas, ay hindi na natin pag-aari ang ating buhay. Nasa atin na yung Espiritu Santo. Naninirahan sa atin yung banal na Espiritu. Kaya napakahalaga, dahil namumuhay sa atin ang banal na Espiritu, kailangan mapanatili yung kabanalan sa ating buhay para patuloy na kumilos ang Panginoong Diyos sa atin. So, yan yung pangalawang ginawa ni King Hezekiah. Nilinis niya yung templo. Ganon din sa atin. Mahalagang linisin natin yung templo, yung ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kailangan mapanatili yung kabanalan sa harapan ng Diyos. Pangatlo, tinulungan niya yung mga tao ng Juda na baguhin, yung kanilang magbago sa kanilang puso at sa kanilang isip. 2 Chronicles chapter 29, verse 4 hanggang 7. Babasahin ko. 2 Chronicles chapter 29, verse 4 hanggang 7. Kanyang ipinatawag ang mga pari at mga Levita at tinipon sila sa liwasan sa silangan. Kanyang sinabi sa kanila, pakinggan ninyo ako, mga Levita. Magpakabanal kayo ngayon at pabanalin ninyo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, at ilabas ninyo ang dumi mula sa dakong banal. Sapagkat ang ating mga ninuno ay hindi naging tapat at gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon nating Diyos. Kanilang pinabayaan siya at inilayo nila ang kanilang mga mukha mula sa tahanan ng Panginoon at sila'y nagsitalikod. Kanila ring isinara ang mga pinto ng portiko at pinatay ang mga ilawan at hindi nagsunog ng insenso ni naghandog man ng mga handog sinusunog sa dakong banal para sa Diyos ng Israel. Nakikita natin, sabi niya sa verse 5, pakinggan ninyo ako. Ang salita siya, mga Levita, magpakabanal kayo. So sabi niya, here's me. Sanctify yourselves. Bakit daw po? Sapagkat ang ating mga ninuno hindi naging tapat. Yung mga nauna sa kanila, hindi naging tapat. Gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon nating Diyos. Kanilang pinabayaan siya. So yung mga nauna, pinabayaan nila ang Diyos. Pero bilang hari, si King Hezekiah, naunawaan niya yung kasalanan ng kanilang mga ninuno. Mali na yung ginagawa nila dati. So kung ipagpapatuloy pa nila yung mali, magiging patuloy na miserable sila sa harapan ng Diyos. Kaya nga mahalaga yung puso na naglilingkod sa Diyos. Yung puso ng Israel ay nalayo sa Diyos at naglingkod sa ibang Diyos. Kaya po ng Diyos yung patuloy na naranasan nila dahil sa kanilang kasalanan at pagkawasak. Nagpatuloy sila sa pagsuway sa Diyos. Kaya yung galit ng Diyos, nagpatuloy sa kanila. Sabi sa verse 10, ngayon nga'y nasa aking puso
ngayon ngay nasa aking puso na makipagtipan sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, upang ang kanyang matinding galit ay maalis sa atin. So si Hezekiah, nais niya na makipagtipan sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Bakit daw po makikipagtipan? Upang ang kanyang matinding galit ay maalis sa atin. So meron siyang puso na maalis yung galit ng Diyos. Pero para maalis yung galit, hindi niya kaya mag-isa. Kailangan, so bilang siya nakakaunawa, in-encourage niya yung tao, mga tao, na baguhin yung kanilang puso at yung kanilang isip. Kaya hinikayat niya magpakabanal yung mga tao. Dahil ayaw niya magpatuloy yung galit ng Diyos. Gusto niya matigil na yung punishment sa Israel. Ganon din sa atin. So yung hari, malaki ang impluensya. Kung good influence and bad influence. Kailangan maging mabuti tayong halimbawa sa mga tao sa paligid natin para maligtas sila. At kailangan din natin maging mabuting halimbawa sa mga tao para makapamuhay sila ng maayos na buhay Kristiyano. Kaya nga, di ba sa Matthew chapter 5, verse 16, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila yung mabubuting gawa. Sa ating buhay Kristiyano, kapag lumakad tayo sa kasalanan, nandyan yung palo at disiplina ng Panginoong Diyos. And then, kailan titigil yung disiplina ng Diyos? Kapag tumigil na rin yung sila sa kasalanan nila. So, ganoon din sa atin. Kung patuloy tayo sa kasalanan, patuloy yung palo o disiplina ng Diyos. Kailan titigil? Kapag itinigil natin yung kasalanan. Kaya nga napakahalaga sa atin na maging silbing encouragement. Gaya ni King Hezekiah, hinikayat niya magpakabanal yung mga tao. So, kailangan din encourage yung mga tao sa paligid natin, malapit sila sa Diyos. Kaya Roma chapter 12 verse 2, sabi dito, Roma chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Napakahalaga yung buhay natin pagkatapos na maligtas. Magsilbing, wag nang tularan yung mundong ito. Magbago. Una, sa sarili natin. Kung magbabago tayo, magisilbi tayong encouragement sa mga tao sa paligid natin na magbago sila. Kaya nga si King Hezekiah, in-encourage niya yung mga tao na magbago. Pang-apat na ginawa ni Hezekiah, 2 King chapter 18, verse 7 and 8. Ikalawang hari, chapter 18. Verse 7 hanggang 8, babasahin ko. Ang Panginoon ay kasama niya, saan man siya magtungo, ay nagtatagumpay siya. Siya'y naghimagsik laban sa hari ng Assyria at ayaw niya maglingkod sa kanya. Kanyang nilusob ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sa mga nasasakupan nito mula sa Muog Bantayan hanggang sa lungsod ng may kuta. So siya po, saan man doon siya magpunta, ang Panginoon ay kasama niya. Ngayon sa verse 8, kanyang nilusob ang mga Filisteo hanggang sa Gaza at sa mga nasasakupan nito, mula sa Muog Bantayan hanggang sa lungsod na may kuta. And then sabi sa verse 9, nang ika-4 na taon ni Haring Hezekias, na siyang ikapitong taon ni Hoseas, na anak ni Ela, na hari ng Israel, si Shalmaneser, na hari ng Assyria, ay umahon laban sa Samaria at kinubkob nila iyon. So, may kita natin dito, si Hezekiah, sabi sa verse 7, ang Panginoon kasama niya. Siya naghimagsik laban sa hari ng Israel at ayaw niya maglingkod sa. Nilusob ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sa mga nasasakupan nito. Makikita natin na nilusob niya yung mga kalaban, tinalo niya, so nagpapakita na pagpapalawak ng teritoryo. Pinalawak niya yung kanya nasasakupan. So mahalaga ito. Yung hari, bilang isang hari, kaluwalhatian sa hari na marami yung tao sa kanya nasasakupan. Kung ang kaharian ay walang mga mamamayan, magiging walang silbi ang isang hari. Subalit, kapag lumalawak yung kanilang nasasakupan, maraming tao, maraming mamamayan,
magiging maluwalhati ang hari. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Yung Panginoong Diyos ay hari. Tinatawag natin siyang hari at ating Panginoon. Kung bilang si Jesucristo yung hari natin, kailangan din nating bigyang lugod ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo ng Ebanghelyo. Gaya ng panalangin ni Jabez. Unang Kronika, chapter 4, verse 10. Nakikita natin si Jabez, yung prayer ni Jabez. Sabi dito, at si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan, na ang iyong kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap, at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hinihiling. So, inalaw ni God yung prayer ni Jabez. Ano yung prayer niya? Si Jabez ay dumadalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan. So, napakahalaga. So, yung mga taong ligtas, alam natin yung mga hindi ligtas kung saan sila pupunta pagkatapos ng kamatayan. Kaya bilang mga ligtas, kailangan palawakin natin yung ating nasasakupan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Maraming tao yung nakatanggap. Kapag maraming tao yung nakatanggap ng kaligtasan, yung pangalan ng Diyos naluluwalhati. Gusto nating maligtas yung mga tao para wag po silang mapunta dun sa walang hanggang impyerno. At kapag isang anghel nga lang nakalagay sa Bible, isa lang yung maligtas, isang kaluluwa, libu-libong anghel yung nagpapalakpakan sa langit. Bakit? Habang may naliligtas, napapalawak yung teritoryo ng Ebanghelyo, mas naluluwalhati ang Diyos. Parang hari. Kapag ang hari, madaming mamamayan, lumalawak yung lupain, nagiging glorious king siya. So, kaya napakahalaga nito sa atin bilang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Diba? Sa Mark chapter 16, verse 15, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ang inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Kahit na hindi tayo makapunta sa ibang bansa dahil sa limitadong mangkukunan natin, maaari nating palawakin yung ating teritoryo o pagpapangaral ng Ebanghelyo sa ating sariling bayan, barangay, o sa mga kapitbahay natin. So, gaya ni King Hezekiah, pang-apat, nag-expand siya ng territory. Sinakop niya yung maraming bansa. And then, kasama niya ang Diyos. Ganon din sa atin. Kailangan palawakin natin yung ating nasasakupan para sa kalwalatian ng Diyos. And then, kasama natin ang Diyos. Panglima, inipon niya yung mga tao para sundin o gawin yung Passover. Ikalawang Kronika, chapter 30, verse 1. Second Chronicles, chapter 30, verse 1. Babasahin ko. Si Hezekias ay nagpasabi sa buong Israel at Juda at sumulat din ng mga liham sa Ephraim at Manases. At sila'y pumunta sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem upang ipangilin ang Pasko sa Panginoong Diyos ng Israel. So sabi diyan, si Hezekias na po ay nagpasabi sa buong Israel at Juda at sumulat ng mga liham sa Ephraim at Manase, at sila'y pumunta sa bahay ng Panginoon upang, ipangilin ang Pasko sa Panginoong Diyos ng Israel. Tingnan natin sa verse 5. Kaya't kanilang ipinag-utos na gumawa ng pahayag sa buong Israel mula sa Berseba hanggang sa Dan, na ang bayan ay dapat dumating at ipangilin ang Pasko sa Panginoon Diyos ng Israel sa Jerusalem, sapagkat hindi pa nila ito na ipagdiriwang sa malaking bilang gaya ng iniatas. So, napakahalaga. Yung araw ng Passover, mauunawaan natin na ito yung araw na iniligtas sila ng Diyos mula sa 400 years na pagkaalipin doon sa Ehipto. So, sa pamamagitan ng pag-alaala noong Pasko, naalala nila yung biyaya ng Diyos. Kung paano sila iniligtas ng Diyos. Nahati yung dagat, naglakbay sila sa ilang, nandun yung haliging apoy, haliging ulap, pinoproteksyonan sila ng Diyos. So, naalala nila yung biyaya ng Diyos. Yung mga naunang hari kay Hezekiah, nakalimutan nila at hindi nga nila sineselebrate yung Passover. So, dahil sa kanilang pagsuway at kasalanan, naging napakasama na sila. So,
Makakalakad tayo sa Panginoong Diyos kung hindi natin makakalimutan yung araw na pinatawad ng Diyos, tinubos tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. So, mahalaga yung pag-alala kung kailan tayo naligtas, paano tayo niligtas ng Diyos, at alalahanin natin yung pag-ibig ng Diyos. Dahil ito yung nag-i-encourage sa atin, nagiging makina para tumakbo tayo sa ating buhay Kristiyano. Tingnan natin, 2 Korinto, chapter 5, verse 14. Babasahin ko. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Yung pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Opo. Yung paglilingkod sa Diyos na walang pag-ibig, hindi ito makapagbibigay lugod sa Diyos. Ayaw ng Diyos na malamig yung ating puso habang naglilingkod tayo sa Kanya. Hindi dapat natin makalimutan yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin doon sa krus na pagtubos ng ating mga kasalanan. Kaya kapag inaalala natin ito, mag-aalab yung ating puso na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang problema, so dahil sa kasalanan, minsan nakakalimutan yung pag-ibig ng Diyos. Dahil sa mga bagay ng salibutan, doon nakapokus, nakakalimutan yung nawawala yung alab ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kapag ganun, yung gawa natin, magiging walang kabuluhan at kasalanan ito sa Diyos. Revelation chapter 2, verse 2 hanggang 4. Babasahin ko. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila ay mga apostol, ngunit sila ay hindi gayon, at natuklasan mong silang pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Sabi ng Diyos, ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kailangan suriin natin ang ating sarili habang naglilingkod sa ating Panginoon. Yung ating puso ba may pag-ibig? Kapag hindi nakalimutan natin yung unang pag-ibig, so mahuhulog tayo sa pagreklamo sa ating buhay Kristiyano. And then maaaring maging pabigat yung ginagawa nating paglilingkod sa Diyos sa ating buhay Kristiyano kung wala na pong pag-ibig. Kaya nga yung Israel, dahil sila ay nakakalimot doon sa Passover, doon sa araw ng pagliligtas sa kanila ng Diyos, sila ay nagreklamo at nakakagawa ng kasalanan. Pero iniligtas sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nakalimutan nila yun. So, kaya nagrereklamo sila. Kaya mahalaga po yung paglilingkod na mayroong pag-ibig. Love. So, napakahalaga. Para maging masigasig tayo sa ginagawa natin, suriin yung ating puso. Nag-aalab ba yung pag-ibig ng Diyos? Kapag maalab yan, hindi magiging pabigat yung ginagawa natin na paglilingkod sa God. Tignan natin, Genesis chapter 29, verse 20. Sabi dito, Genesis chapter 10 verse 20, 29 verse 20 ng Genesis. At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Raquel, na sa kanya naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. So, 7 taong naglingkod si Jacob kay Raquel. Pero ang sabi dito, naging parang ilang araw. Bakit po? Dahil sa pag-ibig niya sa kanya. So, dahil sa pag-ibig, kahit 7 taon ang tagal nun. Pero hindi niya napansin. Hindi napapansin yung taon lumilipas, ang bilis para sa kanya. Bakit? Dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Masaya siyang ginagawa yung paglilingkod na yun dahil nga sa pag-ibig. Ganon din sa atin. So, kung dahil sa pag-ibig ng Diyos, inaalala natin ito, magiging masaya tayo sa paglilingkod natin. So, hindi tayo nagmamadali. So, halimbawa, linggo, magsisimba, nakikinig ng sermon, sabi ng iba, ang tagal naman, sermon, ang tagal, inip na ako. Pero yung ibang excited sa sermon, dahil sa pag-ibig sa salita ng Diyos, nabilis. Pakiramdam nila, ang bilis, bitin. Bakit? Uhaw sila sa salita ng Diyos. So, habang naglilingkod, yung iba reklamador,
Pero yung may pag-ibig, naunawaan talaga ng sakripisyo ng Panginoon sa krus, nagagawa nila yung paglilingkod na may pusong nagpapasalamat sa Diyos. Kaya kahit walang bayad yung ginagawa, labor of love, masaya sila. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na natanggap nila. So, naaalala nila yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, nagagawa nilang mag-labor of love. Pero kung wala na yung pag-ibig, nakalimutan gaya ng Israel, so magiging pabigat yung gawain sa Diyos. Kaya si Hezekiah, so yung ginawa ni King Hezekiah, inipon niya yung mga tao para gawin yung Passover. Napakahalaga niyan sa ating buhay. Pang-anim, siya po ay lubos na nagtiwala sa Panginoong Diyos. Yung tao na walang tiwala sa Diyos, hindi ito makapagbibigay lugod sa ating Panginoong Diyos. Masasabi natin sa katunayan, yung Christian life, pag sinabing Christian life, ay buhay na nagtitiwala sa Diyos. Yan yung buhay Kristiyano. Kasi hindi basta-basta ang buhay Kristiyano. Marami mga sufferings, mga pag-uusig. Ngayon, kung talagang Kristiyano tayo, tinatawag natin yung ating Kristiyano, hindi dapat tayo magtiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos. 2 King chapter 18, verse 5 hanggang 6. Babasahin ko. Siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel, at walang naging gaya niya sa lahat ng mga hari ng Juda, pagkatapos niya umaging sa mga nauna sa kanya. Sapagkat siya'y humawak ng mahigpit sa Panginoon, siya hindi humiwalay sa pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Napakahalagang siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel. At ang maganda dihabi, walang naging gaya niya sa lahat ng mga hari ng Juda pagkatapos niya o maging sa mga nauna sa kanya. Talagang nagtiwala siya sa Diyos. Nagpapakita to na may tiwala. Alam niyo po, pag nag-pray ka, nagpapakita ng pagtitiwala. Mahirap mag-pray kung wala ka naman talagang tiwala sa Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi nila kailangan mag-pray. Pero dahil mahina tayo, wala tayong kakayahan, nagtitiwala tayo sa Diyos, kaya nagpe-pray tayo. Dito binanggit na siya'y nagtiwala sa Diyos. Si King Hezekiah ay nagtiwala sa Panginoong Diyos. Bakit? Nagtiwala siya, anong ginawa niya? Verse 6. Sapagkat siya'y humawak ng mahigpit sa Panginoon. Hindi siya humawak sa mga bagay ng mundo, kundi sa Diyos lang siya humawak. Siya'y hindi humiwalay sa pagsunod sa Kanya. Iningatan ang Kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. So, yung kalaban, pinagbantaan si Hezekiah. Sa isip ng kalaban, mahina ang Diyos kumpara dun sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero si Hezekiah po, nagtiwala siya sa Diyos. Kahit na pinagbantaan siya, nandun yung tiwala niya sa Diyos. Sa 2 King chapter 19 verse 10, babasahin ko hanggang 13. Ganito ang inyong sasabihin kay Hezekiah na hari ng Juda. Huwag kang padadaya sa Diyos na iyong inaasahan sa pamamagitan ng pangako ng mga na ang Jerusalem ay hindi ibibigay sa kamay ng hari ng Assyria. Nabalitaan mo ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa lahat ng lupain. Naganap nilang winawasak, at ikaw kaya ay maliligtas? Nailigtas ba sila ng mga Diyos ng mga bansa? Ang mga bansang winasak ng aking mga ninuno, ang Gozan, Haran, Resep, at ang mga mamamayan ng Eden na nasa Telasar. Nasaan ang hari ng Hamat, ang hari ng Arpad, ang hari ng lungsod ng Sepharvaim, ang hari ng Hena o ang hari ng iba. So, yung kalaban, pinagbantaan si Hezekiah. Sabi, huwag kang padaya sa Diyos ng iyong inaasahan. So, dito, pinagbantaan siya, tinakot siya. Nabalitaan mo ba ang ginawa ng hari ng Assyria sa lahat ng lupain? Naganap nilang winasak. So, maaaring matakot siya kung wala siyang pananampalataya. Pero, si Hezekiah po ay nagtitiwala sa Diyos. Dahil nagtitiwala siya at umasa sa Diyos,
Anong ginawa niya? Nag-pray. So, sa katunayan, yung response, mahalaga sa mga mahihirap na sitwasyon. Yung ating pananampalataya ay nahahayag sa sitwasyon na naghihirap tayo. So, dito mahahayag yung faith. Minsan, kapag naharap sa problema, anong sabi ng iba? Ayoko na nga magtuloy-tuloy, suko na ako. So, ang hirap palang ma-born again. Akala ko magiging okay, pero hindi pala. Parang dumadami pa yung problema ko kaysa nung hindi ako ligtas. Pero, napakahalaga, sabi nga, di ba, malalaman lang natin may butas ang bubong kapag malakas ang ulan. Ganon din sa ating pananampalataya. Ano yung reaction mo kapag mayroong mga pagsubok sa ating buhay o hirap na pinagdadaanan sa ating buhay? Si Hezekiah, nung malaman niya yung mga pagbabanta laban sa kanya, ito yung ginawa niya. 2 Kings chapter 19 verse 15 hanggang 19. Babasahin ko. Si Hezekias ay nanalangin sa harap ng Panginoon at nagsabi, O Panginoong Diyos ng Israel na nakaupo sa itaas ng mga kerubin, Ikaw ang Diyos, Ikaw lamang sa lahat ng mga kaharian sa lupa. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at iyong pakinggan at imulat mo ang iyong mga mata, O Panginoon. Tumingin ka at pakinggan mo ang mga salita ni Sinakerib na kanyang sinugo upang kutyain ang buhay na Diyos. Sa katotohanan, Panginoon, winasak ng mga hari ng Assyria ang mga bansa at ang kanilang mga lupain, at inihagis ang kanilang mga Diyos sa apoy, sapagkat sila hindi mga Diyos, kundi gawa ng kamay ng mga tao at mga kahoy at bato, kaya't sila'y winasak. Ngayon nga, O Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami sa kanyang mga kamay. Isinasamo ko sa iyo, upang makilala ng lahat ng mga kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoon at tanging Diyos. So si Hezekias ay nag-pray. O Panginoong Diyos, sabi niya, ikaw ang Diyos. Yung Diyos-Diyosan, ng mga Assyria, hindi yung tunay na Diyos. So, hindi siya tumawag dun, kundi bagkus sa tunay na Diyos ng Israel. Sabi niya, iligtas mo kami sa kanyang mga kamay. Isinasamo ko sa iyo upang makilala ng lahat ng mga kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoon, ang tanging Diyos. So, makikita natin, si Hezekiah ay nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Nagkapakita ng pagiging mapagpakumbaba. Alam niya na hindi niya kayang gawin ang anumang bagay sa pamamagitan ng kanyang sarili. Kahit na hari po siya, ang hari madalas nagtitiwala sa sarili. Gusto niya, desisyon talaga ng hari na susunod. Pero, kahit na siya ay hari, may mas mataas sa kanya. Yun yung Diyos na naunawaan ni Haring Hezekias. Napaka-humble niya sa harap ng Diyos. Alam niya na limitado siya. Yung hari, yung pagiging hari ay may limit. Hindi niya magagawa ang anumang bagay hindi siya magtatagumpay kung wala ang tulong ng Diyos. Kumpara dun sa mga Diyos-Diyosan, ipinakita niya yung Diyos talaga ay tunay na Diyos. Hindi siya sumuko o nagmakaawa dun sa Assyria. Bagkus, nanalangin siya sa Panginoong Diyos. Tingnan natin Santiago chapter 4, Pilipos chapter 4, verse 6. Nabasahin ko. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, huwag daw mabalisa sa anumang bagay. Si Hezekiah, sa halip na mabalisa, siya po ay nanalangin sa Panginoong Diyos. Napaka-humble niya. Alam niyang limitado yung power niya, kaya umasa siya ng lubos sa Panginoong Diyos. Ayan daw, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso. Kaya, so sa halip na mabalisa, anong dapat gawin? Mag-pray sa God. And then, yung kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng ating mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapag tayo nanalangin sa Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan sa ating mga puso. Napakahalaga nito. So, dahil nanalangin siya, so, yung sagot ng Diyos ay dumarating doon sa mga taong taos-puso talaga na nananalangin sa Diyos.
2 King chapter 19 verse 20. 2 King chapter 19 verse 20. Pagkatapos ay nagsugo si Isaias na anak ni Amos kay Hezekias na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay nanalangin sa akin tungkol kay Sinakerib na hari ng Assyria, ikaw ay pinakinggan. So napakahalaga. Sapagkat ikaw ay nanalangin sa akin tungkol kay Sinakerib na hari ng Assyria, ikaw ay pinakinggan. Dahil nagpray siya, pinakinggan siya. Kung hindi siya nagpray, walang answer si God. So, yung sagot ng Diyos ay dumadating sa mga tao na nananalangin talaga ng lubos, bukas yung kanilang spiritual na mata. So, yung ating panalangin, meron tayong spiritual na kalaban. Kaya, mas mahalaga, kailangan din nating lubos na manalangin sa Diyos, nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Yung ating laman ay mahina, pwede natin yung ipag-pray sa God. So, para makomit natin yung tulong ng ating Panginoong Diyos. So, dahil nanalangin siya sa Diyos, dahil nagtiwala si King Hezekiah sa Diyos, ano nangyari? Winawasak ng Diyos yung mga mapagmataas. Si Hezekiah, mapagpakumbaba, yung Assyrian, yung Sennacherib, napaka mapagmataas nila. Kaya, 2 King chapter 19, verse 35 hanggang 37. Nang gabing iyon, ang anghel ng Panginoon ay lumabas at pumatay ng 185,000 sa kampo ng mga taga-Assyria. At ang mga tao ay maagang bumangon, kinaumagahan, narito, silang lahat ay mga bangkay. Pagkatapos ay umalis si Sinakerib na hari ng Assyria at umuwi at nanirahan sa Nineveh. Habang siya'y sumasamba sa bahay ni Nisroch na kanyang Diyos, pinatay siya ng tabak ng kanyang mga anak na sina Adramelech at Sharezer. At sila'y tumakas patungo sa lupain ng Ararat. Si Esar-Hadon na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. So, napakahalaga nito. Winasak ng Diyos yung mga taong hindi nagtitiwala sa Kanya. So, sabi diyan, the Lord went out and killed in the camp of the Assyrian 185,000. Napakaraming namatay. And then, anong ginawa ni Sennacherib? Siya ay tumakas. Sabi diyan, sa gabing iyon ang... So, sabi niya sa verse 36, pagkatapos ay umalis si Sennacherib na hari ng Assyria at umuwi at nanirahan sa Nineveh. Nung pumatay ang anghel ng Panginoon ng 185,000 sa kampo, umalis si Sennacherib. Verse 37, habang siya'y sumasamba sa bahay ni Nisroch na kanyang Diyos, pinatay siya ng tabak ng kanyang mga anak. Sumamba siya, maaaring siguro humihingi ito ng tulong. So, maaaring sinabi ni Sennacherib, Diyos na Nisroch, tulungan mo ako. Pero ano nangyari? Pinatay siya ng tabak. So, may kita natin, walang kabuluhan yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi makapagliligtas yung mga Diyos-Diyosan sa kamay ng Diyos. So, sa kamay ng tunay na Diyos. Kaya nga, isang kahangalan, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil wala yang magagawa. Wala rin may dudulot niya na mabuti. Wala rin magagawa masama yan sa atin. So, kaya isang kasalanan yung sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So, yung kamay ng Diyos, yung tunay na kamay, mapagpalang kamay ng Diyos, yung humahawak sa atin. So, kapag tayo ay nananalangin. So, Hezekiah, siya po ay tao ng panalangin o man of prayer. So, 2 King chapter 20, verse 1 and 2. Sabi dito, nang mga araw na iyon, nagkasakit si Hezekias at malapit nang mamatay. Si Propeta Isaias na anak ni Amos ay pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay na hindi ka na mabubuhay. Na magkagayo iniharap ni Hezekias ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon na sinasabi, alalahanin mo ngayon o Panginoon, idinadalangin ko sa iyo kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katapatan ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiyak ng mapait. So, napakahalaga nito. Hezekias, man of prayer. So, nalaman niya, sabi niya, nang araw yun, nagkasakit si Hezekias at malapit nang mamatay. Grabe yung kanyang sitwasyon. Nung nalaman niya, yung sitwasyon niya, malapit na siyang mamatay, anong ginawa?
iniharap ni Hezekias ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Nagpray po siya. So dahil sa kanyang panalangin, nabigyan yung kanyang panalangin, ano daw, merong pagluha. Mapait, umiyak ng mapait na may luha. So, ano nangyari? Dahil sa kanyang panalangin, yung sagot ng Diyos, natanggap niya. Chapter 20, verse 6. Dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay. Ililigtas ko ikaw at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria, at aking ipagtatagol ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. So, pinakinggan ng Diyos. Na-extend pa yung kanyang buhay ng 15 years. Bakit? Diyos, makikita natin yung Jehovah Rapha. Yung Diyos ang nagpapagaling, Jehovah Rapha. So, walang imposible sa ating Panginoon Diyos. Sa halip na mag-alala, bakit sabi niya, maaari siguro niya, sisihin niya, bakit ako pa ang nagkasakit at malapit ng mamatay? So, Diyos alam niya yung pinaghihirapan natin. Alam niya yung pinagdadaanan natin. Hindi niya sinisi ang Diyos, bagkus, siya po ay lumuha at nanalangin. Sa palagay ko, yung pagluha ay nakuha niya yung atensyon ni God. Yung bata, may anak po ako, yung bata, kapag umiiyak, nakahabag ako. So, kapag umiiyak na yung bata, humihingi, umiiyak, nadudurog yung aking puso. Gusto ko siyang bilhan yun, ng isang bagay na hinihingi niya. Parang ganun siguro sa Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, sigit pa sa pag-ibig ng magulang. So, meron tayong luha sa ating pamilya na hindi pa naliligtas. Kailangan natin sincere prayer, gaya ni Hezekiah, para maligtas sila. Meron pa rin mga dungis sa ating buhay Kristiyano, maaring may mga bagay pa rin na hindi mo naaalis. Mahalaga yung manalangin sa Diyos na may pagluha. And then, tutulungan tayo ng Diyos. Ano man yung hirap na meron tayo, ano yung dapat nating gawin? So, may kita natin kay Hezekiah. Magtiwala lang sa Diyos. Awit 37 verse 5. Sabi dito, babasahin ko. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at siya'y gagawa. So, ano man yung hirap na maranasan natin, so, mahalaga yung pagtitiwala sa Diyos. And then, kapag tayo nagtiwala sa Diyos, nandoon yung kapayapaan at kagalakan. Tingnan natin, Ikalawang Kronika, chapter 30, verse 23 hanggang verse 26. Ang buong kapulungan ay nagkasundong ipagdiwang ang pista ng 7 araw pa, kaya't ito ay kanilang ipinagdiwang ng 7 araw pa ng may kagalakan. Sapagkat si Hezekias na hari ng Juda ay nagbigay sa kapulungan ng 1,000 baka at 7,000 tupa bilang mga handog, at ang mga pinuno ay nagbigay sa kapulungan ng 1,000 baka at 10,000 tupa. At ang napakalaking bilang ng mga pari ay nagpakabanal. At ang buong kapulungan ng Juda at ang mga pari at mga Libita at ang buong kapulungan ay lumabas sa Israel. Ang mga dayuhang nagsilabas mula sa lupain ng Israel at ang mga dayuhang nanirahan sa Juda ay nagalak. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa Jerusalem, sapagkat mula ng panahon ni Solomon na anak ni David na hari ng Israel ay hindi pa nagkaroon ng tulad nito sa Jerusalem. So, nagkaroon po ng malaking kagalakan sa Juda. So, bakit po nagkaroon ng malaking kagalakan? Dati, bago si King Hezekiah, merong matinding hirap, sufferings, yung Israel dahil sa kanilang kasalanan. Ganun pa man, pagkatapos na alisin na yung kasalanan, nagkaroon ng reformation sa kanila, nagbago sila, namuhay na sumusunod sa Diyos, doon nagsimula yung kagalakan sa kanila. Ganun din sa ating Christian life. So, hindi magkakaroon ng tunay na kagalakan o kapayapaan sa atin kapag tayo ay patuloy sa kasalanan. Yung kagalakan at kapayapaan ay nagmumula sa puso na hiwalay sa kasalanan. And kung hiwalay tayo sa kasalanan, doon nagkakaroon ng tunay na kagalakan sa ating buhay habang naglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. So, mahirap. Alam mo, mag-pray. Nabigat mag-pray kung mayroong kasalanan sa iyong puso. Pero kung alam mo, na malinis ka sa harap ng Diyos, repent ka sa kasalanan mo, umiwas ka sa kasalanan, masayang manalangin, masayang maglingkod, masayang gumawa. Pero pag may kasalanan, nawawala po yung kagalakan. Kaya napakahalaga na magpakasaya tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod na mayroong tapat na puso at sumusunod
kung ano yung matuwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Hanggang dito lang po, tayong lahat ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo na napag-aralan namin ang Biblia. Hinihiling ko po na tulungan mo po kami, bagamat kami po ay may mga pagkakamali pa rin. Tulungan mo po kami na lumakad lamang na ayon sa iyong kalooban. Kung may mga mali sa aming buhay, ituwid mo po. At alam naming malapit na po ang iyong muling pagdating, tulungan mo kami na makalakad lamang ng naaayon sa iyong paningin. Gaya Panginoon ni Hezekias, nagkaroon ng reformation sa Israel. Kami din, Panginoon, ay magkaroon din ng pagbabago sa aming buhay. Kung mayroong mga mali, nawa, ay ituwid mo po sa pamamagitan ng iyong banal na salita at sa tulong ng banal na Espiritu. Panginoon, sa iyo pang papurit para salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat.